Nabibigatan ka na ba sa mga pagsubok? Although si Jesus hindi po nagbibigay ng pagsubok, ay dumarating lang po ang mga bagay na seemingly na parang mga trials and all that because number one, sa mga wrong choices natin, hindi natin namamalayan tayo rin po yung mga gumagawa ng mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay like sa pera. Alam mong mahihirapan ka, pero binili mo pa rin yung luho mo, yung pwede naman makapaghintay, minadali mo, mga tipong ganyan. Alam po ba ninyo, I just realized, sometimes, and most of the time, self-inflicted problems ang mga nangyayari sa mga buhay-buhay natin. Then right after, of course, we will go to Jesus in prayer. Like, parang masaklap, but doon lang natin siya naaalala pag may mga problema na po tayo. Ganun po ba tayo? At naniniwala po ko nung nagdaang lindol noong 1990, right after that, ang sabi, punong-puno yung mga churches, punong-puno yung mga simbahan ng iba't ibang relihiyon. Why? Dahil lumindol. I don't like earthquakes. I hate earthquakes. I fear it the most because wala kang tataguan pag nag-strike yan. Pero right after that, there and there, makikita mo ang mga tao. Hinahanap ang Panginoon. Hindi po ba? Ganyan po ang human nature. Pero ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is now a new creation. So ibig sabihin, bilang new creation, kaya may problema tayo, kaya wala, magpupuri at magdadasal tayo kay Jesus. So, hindi mo kailangan ng problema para hanapin ang Panginoon. Hindi mo kailangan ng mga pagdadaanan o mga pagsubok para hanapin si Jesus. Ang totoong Kristiyano, ang mananampalataya ng Panginoong Kristo, kaya masaya siya, kaya malungkot siya, Jesus pa rin. Alam po ba ninyo yun? Alam po ba ninyong pag masaya tayo, masarap magpuri kay Jesus because we are feeling His presence. Of course, hindi naman po nakabase sa feelings ang tinatawag na born-again Christian walk. But ang totoo po niyan, ang feelings ay manifestation ng kung ano yung nasa loob. What's inside of you? You know what? We have Jesus. 100%. Hindi na po siya aalis sa atin. Kaya alam natin, nandyan po siya. May mga pinagdadaanan po tayo. Tandaan po niyo ito. Lahat ng tao sa buong mundo may pinagdadaanan. Believer kay unbeliever. Mga unbeliever, worse, hindi nila alam kung ano ang gagawin nila pag may mga problema po sila. Sometimes nag-e-end po sa hindi maganda. Yung mga kinikit lang sariling buhay, nakakalungkot po yan. Karami po ngayon, mga Gen Z, mahihina ang loob, kinikit lang mga sarili-sarili mga buhay. Why? Why is that? Why is like that? Hindi po ba? Dahil sila po ang tinatamaan ng espiritu ng depression. Okay? Yan po ang manifestation that they really need Jesus Christ. Only Jesus is the solution to each and every problem ng mga tao. Outside Jesus, there is no solution. Marami ka man pera, may mga buildings ka man, may mga eroplano ka man, okay? Marami kang followers, marami kang fans, pero kung wala ka kay Jesus, sasabihin ko, walang kakwenta-kwenta ang iyong buhay. Again, sasabihin ko ng tahasan. Kahit ikaw ang pinaka-bilyonaryo o trilyonaryo sa buong mundo, kung wala ka kay Jesus, kung hindi mo siya tinatanggap bilang Lord and Savior mo, walang kakwenta-kwenta ang buhay mo. Why? Sapagkat ang worth na kukuha lamang kay Jesus. I know some people, nagtitinda ng puto ng kutsinta, nakabisikleta, masaya sila. Why? Because they have Jesus. In fact, dinalo ko po yung isa sa bahay. Nagkape po ako sa bahay nila. Alam po ninyo, sa mata ng ordinaryong tao, ay hindi komportableng magkape doon sa bahay niya. Siguro dahil kinahagat ako ng lamok, malangaw. But yung usapan namin about Jesus, ito po ang nagpaganda ng ambience. You know what? The presence of Jesus can make even the worst or the ugliest place the most beautiful one. Kaya sabi ko po sa inyo, pag na kay Jesus ka, ano man ang sitwasyon mo, panalo ka. Anyway, sabi ng Bible, ginawa niya tayong mga more than conquerors.
Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo, sa pag-uumpisa po ng bagong linggong ito, panatilihin po natin ang ating consciousness about the Lord Jesus Christ. Sabi ng Bible sa Revelation 3:20, I am knocking at the door of your heart. Anyone who opens the door, I will go in and we will sup together. Sabay kaming kakain, sabi ni Jesus, at magiging magandang-maganda ang buhay ng isang taong magpapapasok sa Panginoon sa kanyang buhay. He will let Jesus to drive him. He will let Jesus to become the pilot of his life. You know what? Sasabihin ko po, ang Panginoong Jesucristo na po ang piloto ng buhay natin. Ang Panginoong Jesucristo na po ang driver ng buhay natin since we receive Him as our very own Lord and Savior nang maging born-again Christian po tayo. Okay? So, ang Panginoong Jesucristo po is perfect. Hindi niya deserve yung mga ginawa sa Kanya, na pinarusahan siya, pero lahat ng iyon, mga kapatid, lahat ng iyon, mga kaibigan, tiniis ng Diyos ng mga Diyos, the God of gods, the Lord Jesus Christ. Why? Because of His great love for us. Hindi po matatawaran ang ginawa ni Jesus. Ang ginawa po ni Jesus sa cross para sa buong mundo ay nandyan po. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung mapapansin po ninyo sa mga nagdaang vlogs natin, open na po ang gloria ng kalangitan sa bawat isa. But, ito po ay magkakaroon lang ng effectivity o magiging epektibo lamang sa buhay ng isang individual kung mag-decide siya na tanggapin ang God of gods, the God of the universe, the God of the Milky Way, the Lord Jesus Christ, sa kanyang puso. Ginawa mo na ba yon? Ngayon, kung hindi pa, malugod kitang inaanyayahan sa isang panalangin. At ako po ay very happy na ipag-pray ang salvation prayer sa iyo. Ang gagawin mo lang, sumunod ka. At pagkatapos nito, makatitiyak ka, saved ka na forever, hindi mawawala ang kaligtasan mo, forever, na kay Jesus na tayo. Manalangin tayo. Lord Jesus, I know I'm a sinner. Forgive me of all my sins, past, present, and future. I invite you to my life right now to become my Lord and Savior. I believe that your finished work alone on the cross washed my sins, past, present, future. I believe in your finished work on the cross 2,000 years ago as the power to cleanse all of my sins. And right now, Lord Jesus, come into my heart and into my life. God the Father, thank you. Thank you for forgiving me and wipe all my sins out, especially past, present, and future sins. I haven't committed those sins yet, and yet you have already forgiven them because of the finished work of your Son, Jesus Christ. You are so good, God the Father. God the Holy Spirit, thank you for sealing me the seal of ownership. Be the driver and the pilot of my life right now. Lead me into my destiny, which I trust that you will provide for me in the coming days. I don't know, but I just know that my sanctification is in your hands. God the Holy Spirit, God the Son, God the Father, Blessed Trinity, our God, 3 in 1, in the name of Jesus, thank you for saving me. I love you because you first loved me. And right now, I know that I have a new life. I am a new creation according to 2 Corinthians 5:17. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, thank you for forgiving me and for accepting me into your kingdom. In Jesus' mighty name I pray. Amen. If you pray that simple prayer, I believe you got born again. You get saved. Read the Bible. Share Jesus. Share His love. Jesus is waiting for those people around you na hindi pa nakakakilala sa Kanya. He will use you. He will become His hands, His feet para iparating ang gospel doon sa mga kamag-anak mo ba yan? Mga kaibigan mo ba yan? Well, wag mo hayaan tumagal ang pagkatok ni Jesus sa mga puso nila. Hayaan mo gamitin ka ni Jesus para sa isang magandang buhay na naghihintay sa kanila. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love and grace of the Savior, the Lord Jesus Christ. Again, gusto ko pong sabihin sa inyo, tayo po ang mga kamay at mga paa ni Jesus Christ dito sa lupa. We are His ambassadors. Paggamit po tayo sa Kanya. Thank you, and Jesus truly loves us all.